Kakalabas ko lang sa ospital, sariwa pa ang sugat sa aking tiyan. Ngunit mas matindi ang hapdi ng mga salita ni Carlos. Na pagkatapos kong ibigay ang bahagi ng aking atay, hiningi niya ang diborsyo. Hindi pa yan, narinig ko pa ang tawa ni Samantha sa labas ng pinto. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang 8 milyon ay nawala. Ngunit habang tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, isang malamig na ngiti ang sumilay. Hindi pa iyon ang katapusan. Hindi ko hahayaan, bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Elena. 47 taong gulang. Nagsimula ang lahat isang umaga, habang unti-unting nagbabalik ang aking malay sa malamig at puting silid ng rekoberya sa isang ospital sa Manila. Ang bawat paghinga ko ay tila kutsilyong humihiwa sa aking tagiliran, sariwa pa ang sugat sa aking tiyan mula sa operasyon. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang bigat ng mga nakaraang oras, ang panganib na nilusong ko, nang marinig ko ang isang boses. Ang boses ni Carlos, ang aking asawa, na nakaupo sa tabi ko. Hindi niya ako tiningnan ng direkta, may pagod sa kanyang mukha, ngunit mas malamig pa sa yelo ang kanyang mga salita. Ginamit ko na ang atay mo ng maayos. Ngayon, maghiwalay na tayo. Bumalik ako sa pagkakatulog, tila sinasaksak ang aking puso. Naramdaman ko ang sakit, ngunit mas matindi ang pagkabigla. Narinig ko ring malinaw, kahit pabahagyang nakapikit ang aking mga mata, ang isang bahaw na tawa sa labas ng pinto ng aming silid. Isang babaeng tawa, na puno ng panunuya at pagwawalang bahala. Ito ang tawa ni Samantha, ang babaeng nakatakda niyang ipapalit sa akin. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang sakit sa pisikal, ang pagtataksil na bumalot sa akin, ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa aking isipan. Ang mga luhang namumuo sa aking mga mata ay hindi na para sa kalungkutan, kundi para sa isang bagong pag-unawa. Naramdaman ko ang kakaibang init sa aking kalooban, isang apoy na unti-unting lumiliyab, hindi upang manghinayang, kundi upang magsimula. Hindi na ito ang dating Elena. Ang pagtatapos ng aming pagsasama ay hindi ang aking katapusan. Sa katunayan, iyon ang simula ng aking muling pagtindig. Biglang nagbago ang aking pananaw. Ang katahimikan ko sa loob ng 25 taon ay hindi na magiging tanda ng kahinaan, kundi ng katalinuhan. Nagsimula akong magmasid ng mas matalas. Ang bawat salita, bawat kilos, bawat detalye ay mahalaga. Ang lahat ng nangyari ay tila bahagi lamang ng isang mas malaking kwento, at ako ang magiging pangunahing karakter na muling magsusulat ng aking sariling kapalaran. Ngunit upang maunawaan ang lahat ng ito, kailangan nating balikan ang pinagmula ng lahat, 25 taon na ang nakalilipas. Ako noon ay 21 taong gulang pa lamang, sariwang kasal kay Carlos. Hindi ko alam noon na ang isang maliit na utang na loob ay magiging isang gintong kadena na magbibigkis sa akin sa loob ng mahabang panahon. Nagsimula ito sa pagkasakit ng aking tatay. Si Tatay Juan Varela, ang aking mapagmahal na tatay, isang simpleng magsasaka mula sa isang probinsya sa Bicol. Buhay probinsya ang kinalakihan ko sa Bicol. Simple lang kami, walang yaman, tanging pagtitiyaga sa bukid ang aming puhunan. Si Tatay Juan, siya ang aming haligi, ang matipunong magsasaka na kumakayod para sa aming kinabukasan. Namatay si nanay ko nang nasa high school pa lang ako, kaya kami na lang dalawa ni tatay ang nagtulungan sa buhay. Lahat ng paghihirap tinitiis namin. Ang aming bahay ay maliit lang, gawa sa kawayan at nipa, ngunit puno ng pagmamahalan at pagpapahalaga sa isa't isa. Hindi ko makakalimutan ang mga araw na kasama ko si tatay sa bukid, kahit mainit ang araw, masaya kami. Ang bawat butil ng palay na aming inaani, may kalakip na pangarap. Isang araw, bumagsak si tatay. Agad namin siyang dinala sa ospital. Sa Manila na iyon, para makahanap ng mas magandang pangangalaga. Ang narinig ko mula sa doktor ay tila bumagsak ang aking mundo. Cirrhosis ng atay. Kailangan niya ng operasyon. Malubha na ang kanyang kalagayan.
Ang halaga ng operasyon, Gigi 500,000, ay tila isang napakalaking bundok na imposibleng akyatin ng isang simpleng magsasaka. Sinubukan kong lumapit sa aming mga kamag-anak, sa mga kapitbahay, ngunit lahat ay may kanya-kanyang pinansyal na suliranin. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa kawalan ng pag-asa. Gusto kong lumuhod, umiyak, sumigaw, ngunit kanino? Walang makakatulong. At doon pumasok sa buhay namin si Carlos Fuentes. Anak siya ng isang prominenteng pamilya sa Manila, may-ari ng maliit na negosyo. 2 buwan pa lang kaming kasal noon, nagpakasal kami sa isang simpleng seremonya, hindi sa simbahan, kundi sa isang maliit na restaurant. Hindi gaanong natuwa ang kanyang pamilya sa akin, lalo na si Aling Martha, ang kanyang ina. Para sa kanya, isa lang akong probinsyana, walang pinag-aralan, at hindi karapat-dapat sa kanyang anak. Ngunit sa oras ng aking matinding pangangailangan, siya ang nag-alok ng tulong. Ako na ang magbabayad ng operasyon ng iyong tatay, Elena, ang sabi niya. Walang anumang utang na loob na mas mabigat kaysa buhay. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa aking pandinig, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata, isang tingin na hindi ko maintindihan noon, puno ng pagkakalkula. Sa aking kawalan ng pagpipilian, at sa bigat ng utang na loob para sa buhay ng aking tatay, tinanggap ko ang kanyang alo. Naging isang gintong kadena ang utang na loob na iyon. Sa loob ng 25 taon ng aming pagsasama, ginamit ni Carlos at Aling Martha ang mabuting gawa na iyon upang kontrolin at saktan ako. Hindi ko makakalimutan ang mga salita ni Aling Martha sa bawat pagtitipon ng pamilya. Magmula nang dumating ka sa pamilyang ito, wala kang ginawang tama. Kawawang anak ko, Anong Cruz. Ang bawat pagliban ni Carlos sa bahay, ang amoy ng pabango ng ibang babae sa kanyang damit, ang kanyang pagwawalang bahala sa akin, lahat iyon ay may kasamang paalala, ako ang nagligtas sa tatay mo. Hindi mo ba naaalala? Hindi ko kailanman sinagot. Laging nakayuko ang aking ulo, tinitiis ang bawat patak ng luha. Akala ko, iyon ang paraan ng pagbabayad ko. Ngunit sa loob ng katahimikan ko, mayroong isang bagay na dahan-dahang lumalaki. Isang kumpol ng mga alaala, ng mga salitang masasakit, ng mga pangyayaring hindi ko kailanman malilimutan. Sa mga gabing hindi ako makatulog, kinukuha ko ang isang lumakong notebook. Hindi upang magplano ng paghihiganti, kundi upang isulat ang bawat detalye, bawat insulto, bawat pagtataksil. Para lang sa akin. Para maalala ko kung sino ako at kung ano ang pinagdadaanan ko. Bumagsak ang taglamig sa Manila at kasabay nito ang huling hininga ng aking tatay. 10 taon pa siyang nabuhay matapos ang operasyon, 10 taon na tila bawat araw ay isang paalala ng aking utang na loob. Ngunit ang kanyang katawan na napagod na sa paglaban ay tuluyan ng sumuko. Payapa siyang yumao habang hawak ko ang kanyang malamig na kamay. Ang libing ay simple lang, konting kamag-anak mula sa Bicol at ilang kapitbahay. Hindi gaanong nakita si Carlos, may trabaho raw. Si Aling Martha, hindi man lang sumipot. Ako lang mag-isa ang nag-asikaso ng lahat, habang nilalamig sa halos walang taong punerarya. Sa mga luha ko noon, hindi lang lungkot ang nararamdaman ko, kundi pati na rin ang bahagyang kalayaan. Nawala na ang pinakamabigat na utang na loob ko. Akala ko. 1 buwan matapos ang libing, dumating ang isang selyadong sulat mula sa munisipyo. Isang opisyal na dokumento. Nang buksan ko, tila huminto ang pagtibok ng aking puso. Notifikasyon ng expropriation, pagkuha ng lupa para sa pagpapaunlad ng bayan. Ang maliit at simpleng lupain ng aking tatay sa probinsya, inilaan para sa development. At ang kabayaran? 8 milyon, hindi ako makapaniwala. Paulit-ulit kong binasa ang numero, baka nagkakamali lang ako. Ngunit malinaw. 8 milyon. Bigla akong bumagsak sa sahig, halo-halong saya, pagkabigla, at kawalang paniwala ang nararamdaman ko. Ito ang huling regalo ni tatay, isang taong buong buhay na naghirap.
Tatay, bulong ko, habang yayakap ang isang luma niyang litrato. Ngayon, ang mga luha ko ay luha ng pasasalamat. Nag-alinlangan ako ng ilang araw kung sasabihin ko kay Carlos. Alam kong magbabago siya. Ngunit kailangan ko siyang tulungan sa papeles at proseso. Maingat kong sinabi sa kanya habang kami ay kumakain. Carlos, may sasabihin ako. Hindi siya tumingin sa akin, nakatutok lang sa telebisyon. Ano iyon? Tanong niya. Ang lupa ni tatay ay kukunin ng gobyerno. May kabayaran. Napako ang tingin niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay biglang nagningning sa isang paraan na hindi ko pa nakita. Magkano? Nang sabihin ko ang halaga, nanlaki ang kanyang mga mata. Binitawan niya ang lata ng beer at tumayo, tila baliw sa tuwa. Ano? 8 milyon? Elena, swerte tayo. Sino ang magsasabing ang tuyong lupain ay magiging ganoon kadami? Ngayon, makakapamuhay na tayo ng maayos. Ang salitang tayo ay humaplos sa aking puso, ngunit hindi ako nagsalita. Nagsimula ang panibagong pagsubok. Mula ng araw na iyon, naging napakasigasig ni Carlos. Sinamahan niya ako sa munisipyo, tinulungan ako sa mga dokumento, naghanap ng mga tagapayo. Ang dating walang pakialam, ngayon ay puno ng enerhiya. Sa loob ng 3 buwan, nailagay ang pera sa aking account. Paulit-ulit kong chinek ang balance. Tunay nga. 8 milyon. Sa isip ko, ito na ang kalayaan ko. Ngunit sa ilalim ng ngiti ni Carlos, naramdaman ko ang isang malamig na hangin. Isang babala. Ang aking utang na loob ay nabayaran na, ngunit isang panibagong uri ng utang, o marahil, isang panibagong pagsubok, ang nagsisimula pa lamang. Mga mahal kong tagapakinig, naramdaman niyo rin ba ang bigat ng utang na loob ni Elena, at ang saya nang makatanggap siya ng biyaya mula sa kanyang tatay? Ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa perang minana niya? Akala ba niya ay makakatakas na siya sa pagkontrol ni Carlos? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, at huwag kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Patuloy ninyong subaybayan ang susunod na bahagi ng matapos kong iligtas siya. Sa wakas, mayroon na kaming pera. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Ngayon, ano ang gagawin natin dito? Tanong ni Carlos, ang kanyang mga mata ay nagkikinang na tila isang mandaragit na nakakita ng biktima. Gusto kong bumili ng bahay, maingat kong sabi, ang tirahan natin ngayon ay masyadong maliit. At siguro, isang maliit na lugar para ipaupa, para mayroon tayong buwanang kita. Hindi masamang ideya, sagot niya, matapos ang ilang sandali ng pag-iisip. Sige, gawin natin yan. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko, sa perang ito, makakapagtayo ako ng isang magandang kinabukasan para sa aming pamilya. Nagsimula kaming maghanap ng ari-arian. Nakakita kami ng isang condominium unit sa isang urbanisasyon sa labas ng Manila, 4 milyon ang halaga. Malinis, maliwanag at maluwag. Gusto ko ito, Carlos, sabi ko, puno ng pag-asa. Sige, bilhin natin. Pinroseso namin ang pagbili. Sa natitirang pera, bumili kami ng isang maliit na commercial space malapit sa istasyon ng tren, 2 milyon. Isang pizza franchise ang umupa nito na nagbibigay sa amin ng 15,000 buwan-buwan. Ngayon, makakahinga na tayo sa mga gastos, masaya kong sabi. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong mayroon akong sariling ari-arian, isang bahay at isang negosyo na nakapangalan sa akin, isang pamana na walang sinuman ang makakakuha sa akin. Isang buwan matapos kaming lumipat, nagsimulang magbago ang ugali ni Carlos. Elena, bakit hindi natin ilagay ang unit sa pangalan nating dalawa? Mag-asawa tayo, ito lang ang tama. Nag-alinlangan ako. Mayroong mali, ngunit wala akong dahilan para tumanggi. Ano ang ikinababahala mo? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Ang kanyang boses ay naging matalas. Nakuha ko ang pagdududa.
Hindi naman, sabi ko. Sa huli, pinalitan namin ang titulo ng kondominium sa pangalan naming dalawa. Mukhang nasiyahan si Carlos, ngunit hindi siya huminto doon. Paano kung ibenta natin ang commercial space at ilagay ang pera sa stocks o cryptocurrencies? Mataas ang kita doon. Hindi ba masyadong risky iyon, tanong ko. Bahala ka, lahat ng tao ginagawa iyan. Gusto kong iwanan na lang ito kung nasaan, maingat kong sagot. Tumaas ang kilay ni Carlos. Masyado kang konserbatibo. Kaya ganyan ka magkaroon ng buhay. Ang mga salitang iyon ay masakit. Hindi ako nagsalita. Sumipot din si Aling Martha. Ang kanyang unang pagbisita sa aming bagong bahay ay puno ng pambobola. Ay, ang ganda naman ng bahay ninyo. Sa wakas, makapag-enjoy din ako sa aking manugang. Makapag-enjoy na ang ibig sabihin ay hihingi ng pera. Umupo po kayo, Aling Martha. Salamat. Alam mo ba, gustong magtayo ni Carlos ng negosyo, kasama ang isang kaibigan, ngunit kailangan niya ng kapital. ₱1,500,000 lang ang kailangan. Ngayon na may pera ka, dapat mong tulungan ang iyong asawa. Ang boses ni Aling Martha ay malambing, ngunit may diin. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi sa ayaw kong tumulong, ngunit ang pera ay regalo ni tatay. Hindi ko ito gustong sayangin. Pag-iisipan ko po, Aling Martha. Pag-iisipan? Pamilya tayo. Bakit ka ganyan mag-isip? Bumalik ang dating Aling Martha, puno ng galit. Nang gabing iyon, pinagalitan ako ni Carlos. Sinabi sa akin ni nanay, bakit ka ganyan kadamot? Hindi ako madamot, gusto ko lang maging maingat. Maingat? Gusto kong magsimula ng negosyo at hindi mo ako sinusuportahan. Masyadong risky ang negosyo, Carlos. Manahimik ka, sigaw niya at napaigtad ako. Sino sa tingin mo ang nagligtas sa tatay mo? Kung hindi ako nagbayad, patay na ang tatay mo, at ang perang iyon ay wala lang. Kaya, sa huli, ang pera na iyon ay akin din. Sa akusasyong iyon, nawalan ako ng imik. Ang aking puso ay lumubog. Ito mismo ang kinatatakutan ko. Ang utang ay walang katapusan. Sige, sagot ko, nakayuko. Ngumiti nang may pananagumpay si Carlos. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Tinignan ko ang bintana, umuulan. Akala ko ang pera ay magdadala ng kaligayahan. Ngunit tila ito ay nagtutulak sa akin sa mas malalim na putik. Nagbago ang tingin ni Carlos. Hindi na ako ang tinitingnan niya, kundi ang perang mayroon ako. Naramdaman ko ang takot, ngunit wala akong magawa. Kailangan ko lang tiisin tulad ng dati. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na impyerno ay magsisimula pagkatapos ng operasyon. Hindi ko malilimutan ang unang pagkakataon na naramdaman kong may mali kay Carlos. Isang umaga ng tagsibol, habang naghahanda siya para pumasok sa trabaho, bigla siyang tumakbo sa banyo at nagsimulang magsuka. Nag-alala ako, lumapit ako sa pinto. Carlos, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. May nakain lang siguro ako, sagot niya, ngunit maputla ang kanyang mukha at pinagpapawisan. Naramdaman ko ang isang tusok ng pag-aalala, ngunit dahil iginiit niya na wala iyon, hindi na ako nagtanong pa. Paulit-ulit na nangyari ang mga insidente na iyon. Ang tunog ng kanyang pagsusuka sa banyo kapag umuuwi siya ng hating gabi, lasing. Ang kanyang dilaw na mukha tuwing umaga. Pinilit ko siyang magpatingin sa doktor, ngunit laging tumatanggi siya. Manahimik ka. Tigilan mo ako, sigaw niya. Nanahimik na lang ako. Ang buhay ni Carlos ay naging mas magulo. Mula nang matanggap namin ang kabayaran, nagsimula siyang lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan, may dahilan na magtatayo ng negosyo. Mayroong hapunan gabi-gabi at tuwing weekend, nawawala siya, may dahilan na meeting o event sa trabaho. Lalabas ka na naman? May mahalaga akong meeting.
Ano ang alam mo? Sagot niya, habang inaayos ang kurbata niya. Kapag umuuwi siya ng madaling araw, amoy alak ang kanyang damit, at amoy pabangon na hindi akin. Alam kong hindi negosyo ang ginagawa niya, kundi paglalabas. Ngunit hindi ako nagsasalita. Sa kalagitnaan ng tag-araw, lumala ng husto ang sitwasyon. Nakatanggap ako ng tawag mula sa opisina ni Carlos. Nahimatay daw siya. Dali-dali akong tumakbo sa ospital. Nakita ko ang aking asawa sa emergency bed, ang kanyang balat ay may nakababahalang dilaw na kulay. Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Tanong ng doktor. Opo, asawa niya po ako, sagot ko, nanginginig ang boses. Ipi-confine namin siya para sa masusing pagsusuri. Sobra-sobra ang kanyang transaminases. Ang kanyang atay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Lumabas ang resulta ng pagsusuri pagkatapos ng 2 araw. Sa mga panahong iyon, halos hindi ako natulog, nagbabantay sa kanya sa isang hindi komportabling upuan sa tabi ng kanyang kama. Halos hindi siya nagising. Sa 3 araw, tinawag ako ng doktor sa kanyang opisina. Seryoso ang kanyang mukha. Ang iyong asawa ay mayroong cirrhosis ng atay. Mukhang alcoholic cirrhosis. Cirrhosis. Opo. Sa tingin namin, sobra siyang umiinom sa mahabang panahon at malubha ang pinsala sa kanyang atay. Ipinakita sa akin ng doktor ang mga resulta sa isang screen. Nakatingin lang ako sa mga medikal na termino na hindi ko maintindihan. Ano po ang gamot? Sa kanyang kasalukuyang kondisyon, hindi sapat ang gamot. Kailangan niya ng liver transplant. Isang liver transplant. Umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa aking ulo. Opo. Kailangan natin ng donor. Maaari tayong maghintay ng atay mula sa isang namatay na donor, ngunit kritikal ang kondisyon ng iyong asawa, kaya mas mabilis ang isang living donor transplant. Living donor. Kung magdodonate ng bahagi ng kanyang atay ang isang kompatible na kamag-anak, maaari nating i-transplant iyon. Parang kinapos ako ng hininga. Mag-donate ng bahagi ng atay ko, nakakatakot isipin. Ang unang hakbang ay magsagawa ng mga pagsusuri sa mga kamag-anak. Kung kompatible ang blood type at malusog, posible ang donasyon. Tumango ako. Shock pa ako. Kinabukasan, nagsimula ang mga pagsusuri. Ako, si Aling Martha, at ang mga kapatid ni Carlos. Habang kinukuhanan ako ng dugo, ipinagdarasal ko na sana ay ibang tao ang kompatible. Ngunit 1 linggo ang lumipas, naging malupit ang mga resulta. Ayon sa pagsusuri, ikaw ang pinakamahusay na kandidato para sa donasyon. Ang iyong asawa, sabi ng doktor. Lumabo ang aking paningin. Ang hangin sa konsultasyon ay naging mabigat. Ang iba ay hindi kompatible sa blood type o hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa kalusugan. Si Aling Martha, bukod pa rito, ay may edad na. Wala akong masabi. Sa tabi ko, mahigpit na hinawakan ni Aling Martha ang aking kamay. Anak, pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Opo. Nanginginig ang kanyang boses at namumula ang kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong nagmakaawa ang dating malamig na babaeng iyon. Nagmamakaawa ako sa iyo, pakiusap. Magpapasalamat ako sa iyo magpakailanman. Kung mamatay ang anak ko, ano ang mangyayari sa akin? Kumuyom ang aking puso. Pagbalik sa silid, gising na si Carlos, nakatingin sa bintana. May resulta na ba? Nabasa ni Carlos ang sagot sa aking mukha. Ikaw ang compatible. Gagawin mo, di ba? Tanong niya. Napatulala ako. Pag-iisipan ko, sagot ko, may pilit ng ngiti, ngunit sa loob, kinakain ako ng takot. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa madilim na sala. Gulong-gulo ang aking isipan. Dapat ko bang gawin iyon? Ang pagbibigay ng organ ay hindi madaling desisyon. Isa itong delikadong operasyon na maaari ko ring ikamatay.
Ngunit sa aking isipan, umalingaw ang isang eksena mula sa nakaraan. Ako na nakaluhod, nagmamakaawa sa pasilyo ng ospital. At ang boses ni Carlos. Huwag mong kalimutan ang utang na ito sa buong buhay mo. Sa kabila ng 25 taon na lumipas, mabigat pa rin ang utang na iyon. Tumayo ako, pumunta sa aming silid, at kinuha mula sa isang drawer ang isang lumang savings passbook. Ito ang account kung saan inilagay ni Carlos ang pera para sa operasyon ng aking tatay. Hinaplos ko ang papel na dilaw na sa katagalan. Tatay, bulong ko. Kung buhay ka pa, ano ang sasabihin mo sa akin? Malamang, Elena, gawin mo ang gusto mong gawin. Ngunit hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Buong buhay ko, namuhay ako para matugunan ang mga inaasahan at hinihingi ng iba. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa ospital. Pumasok ako sa silid ni Carlos. Carlos, dumating ka. Gagawin ko ang operasyon. Mahina ang aking boses, ngunit matatag. Napalingon si Carlos. Ang kanyang mga mata ay nagkikinang. Talaga? Ito ang huling beses na magbabayad ako ng utang ko. Diin ko ang salitang pihuling. Tiningnan ako ni Carlos ng sandali at tumango. Salamat. Walang anuman. Lumabas ako ng silid. Habang naglalakad sa pasilyo, hinawakan ko ang aking dibdib. Nanginginig ako. Takot ako, ngunit nakagawa na ako ng desisyon. Akala ko, sa operasyong ito, lahat ng aking utang ay mababayaran. Ang pasasalamat, ang pagsisisi, lahat ay magtatapos. Gaano ako kainosente. Ang tunay na impyerno ay magsisimula pagkatapos ng operasyon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, bago pa man ang operasyon, mayroong isang bagay na ginawa ko. Isang lihim. Tahimik akong nakipagkita kay Ate Lisa, ang aking pinakamatalik na kaibigan. Binigyan ko siya ng selyadong sobre na naglalaman ng aking mga tala, mga kinopyang dokumento, at isang USB na may audio recording. Kung sakaling hindi ko na kayang ipagtanggol ang sarili ko, buksan mo ito. Para sa akin ito, Lisa. Nagbigay ako ng pilit na ngiti. Ang aking huling bayad ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay isang simula ng pagganti. Umabot ng 8 oras ang operasyon ko. 8 mahabang oras na puno ng kawalan ng malay, habang ang bahagi ng aking atay ay inililipat sa katawan ni Carlos. Nang magmulat ako ng mata, nasa recovery room na ako. Ang sakit sa tagiliran ko ay tila libong karayom na tumutusok, bawat paggalaw ay hirap. Ngunit sa kabila ng sakit, mayroong payapa sa puso ko, isang pakiramdam ng paglaya. Akala ko nabayaran ko na. Tapos na ang utang na loob. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang, at mas masakit pa sa sugat sa aking katawan ang mga sumunod na salita. Hindi ko palubos na naiintindihan ang bigat ng bawat pangyayari nang marinig ko muli ang boses ni Carlos. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit walang awa sa kanyang mga mata. Ginamit ko na ang atay mo ng maayos. Ngayon, maghiwalay na tayo. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako bumagsak sa kawalan ng malay. Napatulala ako, habang ang mga salitang iyon ay umuugong sa aking pandinig, paulit-ulit. Ang mundo ko, tila gumuho sa isang iglap. Ang sakit sa pisikal ay naging parang hangin lang, kumpara sa tindi ng sakit ng pagtataksil na iyon. Hindi ako nakakilos, hindi nakapagsalita. Kinabukasan, ayon sa sinabi ni Carlos, dumating ang kanyang abogado. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang, inilagay ang isang tumpok ng mga papeles sa harapan ko. Ito ang kasunduan sa diborsyo, kailangan mo lang pirmahan dito. Umiling ako. Hindi ako didiborsyo. Ang mukha ng abogado ay nagbago. Ginang, ang diborsyo ay maaaring hilingin ng unilateral. Kung walang kasunduan, mapupunta tayo sa korte at magiging mas komplikado ito para sa iyo. Wala akong pakialam. Hindi ako pipirma. Sa puso ko, mayroong isang bagay na bumaon, isang malamig na bato.
Hindi ako susuko. Hindi pa. Makalipas ang 1 linggo, inilabas ako mula sa ospital. Walang naghintay sa akin. Hindi si Carlos. Hindi si Aling Martha. Mag-isa akong umuwi sa aming kondominium. Pagdating ko, sarado ang pinto. Denial ko ang security code, ngunit hindi bumukas. Pinalitan na. Carlos, buksan mo ang pinto. Kinatok ko ng malakas. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Carlos ang nagbukas. Isang babaeng hindi ko kilala, nasa 31 taong gulang, mahaba ang buhok, at makapal ang makeup. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, may ngisi sa kanyang labi. Sino ka? Ako ang may-ari ng bahay na ito. Nanlaki ang mga mata ko. Ah, ikaw siguro ang dating asawa. Kausap na kita ni Carlos. Ngumiti si Samantha, isang ngiti na matalas na parang kutsilyo. Umalis ka na sa bahay ko ngayon. Pero bahay ko rin ito. Nakapangalan din sa akin, galit kong sabi. Narito ang titulo. Ipinakita sa akin ni Samantha ang dokumento. Naroon ang kanyang pangalan, Samantha Robles. Paano? Kailan? Tanungin mo ang asawa mo. Well, ang magiging ex-asawa mo. Sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit pinigilan ko. Sandali, kahit ang mga gamit ko. Ang mga gamit mo ay nasa labas, Anya, itinuro ang isang sulok ng pasilyo. May isang maleta na may ilang damit na basta-basta na lang inilagay. Iyan lang. Sabi niya, wala ka nang kailangan pa. Click. Isinara ang pinto. Napatulala ako roon. Nanghina ang aking mga binti. Sa mismong sandaling iyon, lumabas si Aling Martha mula sa elevator. Nang makita ako, sumimangot siya. Aling Martha. Tumakbo ako sa kanya, hinawakan ang kanyang braso. Aling Martha, ano ang nangyayari? Gustong diborsyuhin ako ni Carlos. Ang bahay, nakapangalan na sa ibang babae. Ah, dumating ka na, malamig na sabi ni Aling Martha. Alam niyo po ito. Alam ko ang lahat. Bakit? Bakit ganyan kayo? Ibinigay ko ang atay ko. Ibinigay ko sa kanya ang atay ko. Ang pagbigay mo ng atay? Nagpapasalamat ako sa iyo, ngunit tama na ang pamumuhay ng pilit kung hindi kayo magkasundo. Mas mabuti na magkanya-kanya kayo ng buhay. Ang boses ni Aling Martha ay parang yelo. Naramdaman ko na parang lumubog ang mundo sa ilalim ng aking mga paa. Bakit? Bakit? Dahil mas nagkakasundo ang anak ko kay Samantha. Bata, maganda at masayahin. Masyado kang malungkot. Bukod pa rito, dagdag niya, ang pera sa expropriation, ituring mo na lang na pambayad sa lahat ng nagawa namin para sa iyo. Kaya tablan na tayo. Ngayon, umalis ka na. Marahas siyang kumalas sa aking hawak at pumasok sa loob ng bahay. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalinggaw sa pasilyo. Bumagsak ako roon sa malamig na sahig, nakatingin sa kawalan. Wala akong luha na lumabas. Ang sugat sa operasyon ko ay kumikirot ng husto, ngunit ang sakit sa aking puso ay walang katapusan. Tila ito ay pinipira-piraso. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakaupo roon. Isang kapitbahay ang dumaan at nakita ako. Diyos ko, Elena, ano ang ginagawa mo dito nakaupo? Tiningnan ko siya. Malabo ang mukha ng kapitbahay. Ano ang nangyari sa iyo? Mukha kang wala kang matutuluyan. Nanginginig ang boses ko. Ang kapitbahay, nag-aalala, tinulungan akong tumayo. Halika, tumayo ka. Magpahinga ka muna sa bahay ko. Sa tulong ng kapitbahay, tumayo ako, pinipigilan ang isang sigaw ng sakit dahil sa paghila sa aking sugat. Si Aling Nena, ang aking mabuting kapitbahay. Siya ang unang nagpakita ng tunay na kabaitan sa akin pagkatapos ng lahat.
Sa sofa ni Aling Nena, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa, nanginginig ang aking mga kamay. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang paglilipat ng atay, ang paghiling ng diborsyo, kung paano ako pinalaya sa sarili kong bahay. Nakikinig si Aling Nena, may luha sa kanyang mga mata. Diyos ko, paano nila nagawa iyan? Ano? Ano ang nagawa kong mali? Wala kang ginawang mali, Elena. Ang may mali ay ang asawa mo, sabi ni Aling Nena, pinisil ang aking kamay. Sa sandaling iyon, humagulhol ako. Lahat ng luhang pinigilan ko simula ng operasyon ay lumabas ng sabay-sabay. Umiyak ako hanggang sa mawalan ako ng boses, inilalabas ang lahat ng kalungkutan at galit na naipon sa loob ng isang buong buhay. Nang magtakip silim, kumalma ako. Namamaga ang aking mga mata. Naghanda si Aling Nena ng hapunan, ngunit wala akong gana kumain. Dito ka matulog ngayong gabi. Bukas, mag-iisip ka na kung ano ang gagawin. Pasensya na talaga. Ano ang sinasabi mo? Nandito tayo para sa isa't isa, para tulungan ang bawat isa. Ang init ng babaeng iyon ay nagpadaloy muli ng luha sa aking mga mata. Akala ko malupit at malamig ang mundo. Ngunit mayroon pa ring mabubuting tao. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakatingin sa kisame, tinanong ko ang sarili, ganito ba matatapos ang buhay ko? Ibinigay ko ang atay ko, ninakaw ang bahay ko, at pinalaya sa kalsada. Naramdaman ko ang galit, ang pagkabigla, ngunit higit sa lahat, ang isang malaking kawalan. Buong buhay ko, nagtiis ako. Nagbayad ng utang. At sa huli, wala akong natira. Nang sumikat ang araw, gumawa ako ng desisyon. Hindi ko hahayaan na makatakas sila. Aalamin ko ang katotohanan at babawiin ko ang akin. Sa unang pagkakataon, isang apoy ng pagpapasya ang lumiyab sa aking mga mata. Matapos ang isang araw sa bahay ni Aling Nena, tinawagan ko si Ate Lisa, isang kaibigan mula sa high school. Nanginginig ang aking mga daliri, ngunit wala akong ibang mapupuntahan. Hello, Lisa. Elena. Ang tagal na. Kamusta ka? Ang masayang boses ng aking kaibigan ay bumuo ng buhol sa aking lalamunan. Lisa, pasensya na sa abala. Pwede ba akong makituloy sa bahay mo ng ilang araw? Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, maingat na nagtanong si Lisa. May nangyari ba? Ibinalita ko sa kanya ang sitwasyon. Sa kabilang linya, sumigaw si Lisa, ano? Ang demonyong iyon. Ipadala mo sa akin ang iyong address ngayon. Makalipas ang isang oras, nasa tapat na ako ng apartment ni Lisa. Isang lumang gusali, 2 palapag. Binuksan ng aking kaibigan ang pinto at mahigpit akong niyakap. Sa kanyang bisig, muli akong umiyak. Sige lang, iyak lang. Iiyak mo lang lahat ng kailangan mong ilabas. Ang apartment ni Lisa ay maliit, ngunit mainit at komportable. Mag-isa siyang nakatira at may maliit na coffee shop. Maligo ka muna at magpahinga. Igagawa kita ng sopas. Salamat. Sa shower, ang mainit na tubig ay nahalo sa aking mga luha. Ang pilat ng operasyon, pula at mahaba, ay masakit. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, isang mukhang nanghihina, may earbags at maputla. Iyon ako. Sa edad na 47. Hindi ko inakala na magiging ganoon ako kabasag. Matapos kumain ng hapunan, sinabi sa akin ni Lisa, Elena, kailangan mong pumunta sa abogado agad. Ang ginawa nila sa iyo ay isang krimen. Abogado? May kilala ako. Bukas, sabay tayong pupunta. Lisa, wala akong pera. Huwag kang mag-alala. Ang unang konsultasyon ay libre. Tingnan lang natin kung ano ang sasabihin niya. Tumango ako kahit na mabigat ang aking puso. Kinabukasan, nagpunta kami sa isang law office sa isang simpleng gusali. Si Attorney David Reyes, ang abogado, ay isang lalaking nasa 40 gulang.
Umupo po kayo, pakiusap. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, mula simula hanggang sa katapusan. Ang transplant, ang hiling ng diborsyo, kung paano ako pinalaya sa bahay. At ang ari-arian, paano iyon? Hindi ko pa po nakucheck. Iyan ang unang kailangan nating gawin. Mga bank account, titulo ng ari-arian. Kailangan nating malaman ang lahat, sabi ni Atty. Reyes, inabot sa akin ang kanyang card. Kapag mayroon ka na, bumalik ka. Saka tayo makakapag-usap ng maayos. Paglabas namin sa opisina, dumiretso kami sa bangko, ang unang kung saan ko natanggap ang kabayaran. Gusto ko pong malaman ang balance ng account na ito. Ang empleyado, matapos mag-type, umiling. Pasensya na po, ang account na ito ay kinansela. Ano? Opo, kinansela po noong Mayo ng taong ito. Nagulat ako. Mayo. 1 buwan bago ang operasyon. Ako po ba ang nagkansela? Opo. Sa kahilingan ng may-ari. Narito ang iyong pirma. Ang aking pirma. Hindi ko matandaan na pumirma ako ng ganoon. Sa pangalawang bangko, kung saan ko inilagay ang aking savings, ganoon din ang nangyari. Account kinansela noong Mayo. At sa pangatlo, ganon din Lisa, ano ang nangyayari, tanong ko, nanginginig. Falsification iyan, sigaw ni Lisa, galit na galit. Pinalsipikan nila ang iyong pirma nang hindi mo alam. Pero sabi sa bangko, pirma ko raw. Kung gayon, kailangan nating magpa-examine ng handwriting. Tara, pumunta tayo sa Land Registration Authority para sa mga titulo ng ari-arian. Sa Land Registration, humingi kami ng simple copy ng condominium. Nang basahin ko, kinapos ako ng hininga. May-ari, Samantha Robles. Wala ang pangalan ko. Nanginginig ang aking mga kamay. Tingnan mo ang petsa ng paglilipat, itinuro ni Lisa. Julio. Julio. Tamang-tama nang ako ay nagpapagaling pa mula sa operasyon, nakahiga sa kama, hindi makagalaw. Sa petsang iyon, halos hindi pa ako makalakad. Mas kahina-hinala pa iyan. Ito ay falsification, sigurado. Ang titulo ng commercial space ay ganoon din may-ari, Samantha Robles. Bumagsak ako sa isang upuan sa lobby. Nawalan ako ng lakas. Nawala na ang lahat sa akin. Lahat ng iniwan ng tatay ko. Elena, mag-react ka, nyugyug ako ni Lisa. Maaari nating bawiin ang mga iyan. Ito ay illegal. Pagbalik sa bahay, wala akong sinabi. Kailan ko ba pinirmahan ang mga papeles na iyon? Naghanap ako sa aking alaala. Mayo. Sa gitna ng paghahanda para sa operasyon, naalala ko na binigyan ako ni Carlos ng mga papeles. Mahal, pirmahan mo. Para ito sa insurance. Kailangan ayusin ito bago ang operasyon. Pumirma ako ng walang pag-aalinlangan nang hindi binabasa. Maraming pahina iyon. Sobra akong nag-aalala tungkol sa operasyon kaya hindi ko pinansin. Iyon ang mga papeles para kanselahin ang mga account. Ang revelasyon ay nagpagulat sa akin. At pagkatapos ng operasyon, sa loob ng linggong iyon na ako ay semi-conscious dahil sa painkillers, doon nila pinalsipika ang aking pirma para ilipat ang mga ari-arian. Niloko nila ako ng husto, bulong ko. Lahat ay plinano mula simula. Habang kinukuha ang aking atay, pinaplano nila kung paano ako nakawin. Ang walang hiyan na iyon, sabi ni Lisa. Elena, kumalma ka. Kalma. Paano ako magkakakalma? Sinira nila ang buhay ko, sigaw ko, sumabog ang lahat ng galit na nakatago sa loob ng 25 taon. Nagtiis ako ng 25 taon. Mga insulto, pagtataksil, pagwawalang bahala, lahat iyon para lang makabayad ng utang, at sa huli, ano ang natira sa akin? Wala. Kinuha nila ang atay ko at ang bahay ko. Mahigpit akong niyakap ni Lisa. Iyak ka,
iiyak mo lang lahat ng gusto mo at pagkatapos lalaban tayo. Lalaban tayo at babawiin natin ang lahat. Umiyak ako ng maraming oras. Nang gabing iyon, habang natutulog si Lisa, lumapit ako sa bintana. Umuulan. Kinuha ko ang aking cellphone. Ang numero ni Carlos ay nasa aking contacts pa rin. Nag-alinlangan akong tumawag. Gusto kong sumigaw sa kanya, tanungin siya kung bakit siya naging ganoon kalupit, ngunit hindi ko ginawa. Alam kong walang silbi. Sa halip, gumawa ako ng isa pang desisyon. Lalaban ako sa legal na paraan. Babawiin ko ang akin at ipapaalam ko sa lahat ang ginawa niya. Kung kayo ay nakikinig pa hanggang dito, tulungan ninyo akong mag-comment ng numero isa sa ibaba para malaman kung mayroon pa ring mga kaibigan na kasama ko sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon para ituloy ko ang huling bahagi, kung saan masisilayan ninyo kung paano lumaban si Elena at kung paano gumanti ang karma sa mga nagkasala. Huwag palampasin ang kasukdulan ng kwento. I like at I share na rin ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay. Kinabukasan ng umaga, bumalik ako sa opisina ni Atty. David Reyes, kasama ang lahat ng dokumento. Narito na po ang lahat. Maingat na sinuri ng abogado ang mga ito. Matapos ang mahabang sandali, tiningnan niya ako. Ito ay isang malinaw na kaso ng estafa at falsification ng dokumento. Maaari tayong magreklamo. Talaga po? Isang maliit na apoy ng pag-asa ang sumiklab sa aking puso. Ngunit, patuloy ng abogado, ang ganitong uri ng kaso ay mahal at mangangailangan ng mahabang panahon. Wala akong pera ngayon. Alam ko. Sinabi na sa akin ni Ate Lisa. Pag-isipan natin. Nagmuni-muni siya ng sandali. Isumite natin ang reklamo. Hayaan ang pulisya na imbestigahan. Ang bayad sa abogado, babayaran mo na lang kapag nabawi mo na ang iyong ari-arian. Talaga po? Hindi ako makapaniwala. Hindi ko ito ginagawa para lang sa iyo, kundi para sa aking konsensya. Ang isang krimen na ganoon kasama ay dapat parusahan. Salamat. Talaga, salamat. 3 araw ang lumipas, tinanggap ang reklamo. Estafa. Falsification ng dokumento. Illegal na pag-aari. Lumabas ako ng korte na may kopya. Tiningnan ko ang langit. Ito ang simula ng isang mahabang labanan, ngunit hindi na ako natatakot. Buong buhay ko, nagtiis ako. Ngayon, oras na para lumaban. Nagbago ang aking tingin. Hindi na iyon tingin ng isang babaeng sunod-sunuran, kundi ng isang babaeng malakas at determinado. Nagsimula na ang paghihiganti. 2 linggo matapos isumite ang reklamo, ipinatawag ako ng pulisya para magbigay ng pahayag. Malakas ang tibok ng puso ko habang papunta ako sa istasyon ng pulisya. Sa isang maliit na silid, isang inspektor na may pagod na mukha ang humiling sa akin na ikwento ang aking istorya. Kaya pinirmahan mo ang mga dokumento ng pagkansela ng mga account, tanong ng inspektor. Opo, ngunit akala ko para sa insurance. Hindi ko alam ang pinirmahan ko. Ed said, maaaring komplikado ang patunay na iyan. Kung sa iyo ang pirma, mahihirapan tayong patunayan ang estafa. Ipagpapatuloy namin ang investigasyon. Ngunit lumabas ako roon na nawala ng pag-asa. Paano kung hindi ko ito mapatunayan? Sa mismong hapon na iyon, habang mag-isa ako sa bahay ni Lisa, tumunog ang doorbell. Isang babaeng hindi ko kilala ang nasa intercom. Hinahanap ba ninyo si Ginang Elena Varela? Mayroon akong bagay na maaaring interesado ka. Tungkol kay Carlos Fuentes ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Binuksan ko ang pinto. Ang babae, nasa 40 gulang at mukhang pagod, umakyat. May hawak siyang malaking sobre. Ako po si Jenny. Dati po akong sekretarya ni Carlos Fuentes sa kanyang kumpanya, nag-alinlangan siya ng sandali. At isa rin po akong kanyang kabit.
Isa pang babae. Isa pang pagtataksil. 3 taon po kami. Ipinangako niya na hihiwalayan kanya para pakasalan ako. Ngunit dumating si Samantha, mas bata at mas maganda, at pinaalis niya ako at iniwan. At bakit ka dumating dito para makipagkita sa akin? Dahil gusto kong maghiganti, sabi ni Jenny, inilapag ang sobre sa mesa. Nandito sa loob ang mga ebidensya. Ang mga dokumento na pinalsipikan nila ang iyong pirma. Ako mismo ang nakakita kay Carlos na magsanay ng iyong pirma sa loob ng ilang araw. Binuksan niya ang sobre. Iyon ang mga papeles ng paglilipat ng ari-arian. Tingnan ninyo, hindi ito ang iyong pirma. Ako mismo ang naghanda ng mga dokumento sa utos niya. Noong una, bulag ako, ngunit pagkatapos, napagtanto ko na ginamit din niya ako. Kinuha ko ang mga papeles, nanginginig. Ito ang patunay na kailangan ko. Bakit mo ito binibigay sa akin? Dahil sa paghihiganti at dahil sa konsensya. Narinig ko ang ginawa nila sa iyo matapos mong ibigay ang atay mo. Masyadong malupit. Kinuha rin ni Jenny ang isang USB mula sa sobre. Narito ang mga audio recording. Si Carlos at Samantha, nag-uusap sa telepono, pinaplano kung paano nakawin ang iyong ari-arian. Lihim kong ni-record ito para protektahan ang aking sarili, ngunit ngayon, sa tingin ko, mas makakatulong ito sa iyo. Kinuha ko ang EXB. Ito ang susi upang matuklasan ang katotohanan. Ginang, wala kang kasalanan, sabi ni Jenny, tumayo. Gamitin mo ang mga ebidensya na ito. Manalo ka sa kaso at ikulong mo siya. Maraming salamat talaga. Walang anuman. Iyan ang dapat kong gawin. Pasensya na sa pagtatagal at pakiusap, lakasan mo ang loob mo. Ang mga mabubuting tao ay dapat manalo minsan. Umalis si Jenny. Naiwan ako roon, hawak ang mga ebidensya. Muling lumabas ang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pag-asa. Pinakinggan ko ang mga recording, ang boses ni Carlos at Samantha na tumatawa, pinaplano kung paano ako palalayasin. Kahit naman ibinigay na niya ang atay niya, wala na tayong paki, Samantha. Ang pera ang mahalaga. Bumalot sa akin ang galit, ngunit gayon din ang katiyakan na ngayon, maaari akong manalo. Nang dumating si Lisa, ipinakita ko sa kanya ang lahat. Mga anak ng sigaw ni Lisa. Ngayon, nakuha na natin sila. Kinabukasan ng umaga, dinala ko ang mga bagong ebidensya kay Atty. David Reyes. Maingat niya itong sinuri at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sapat na ito. Ito ay hindi matatawarang patunay ng falsification at ng pagsasabuatan upang gumawa ng krimen. Ngayon, hindi lang tayo may posibilidad. Ang tagumpay ay halos sigurado. Iniharap namin ang mga ebidensya sa pulisya. Ang inspektor, nang marinig ang mga ito, sumimangot. Ito ay estafa at may premeditasyon. Magbibigay kami ng arrest warrant agad. Ilang araw ang lumipas at si Carlos ay inaresto. Sa istasyon ng pulisya, nagkasalubong kami sa isang pasilyo. Ang kanyang hitsura ay kahabag-habag. Elena, paano mo nagawa ito sa akin? Ako. Ano naman ang ginawa mo sa akin, magnanakaw? Hindi lang organ ang ibinigay ko sa'yo, Carlos. Ibinigay ko sa'yo ang 25 taon ng buhay ko at itinapon mo lang. Si Carlos ay namutla. Huwag mong kalimutan ang utang na mayroon ka sa akin. Huminto ako at lumingon. Ang utang para sa operasyon ng tatay ko. Binayaran ko iyan gamit ang aking atay. Wala na akong utang sa iyo. Ang ibinigay ko sa iyo ay hindi lang isang organ, Carlos. Ibinigay ko sa iyo ang 25 taon ng aking buhay at itinapon mo lang sa basura. Matapos ang mga pahayag, hiniling ng piskal ang preventive imprisonment para kay Carlos. Ibinigay ito ng hukom. Lumabas siya ng korte na nakaposas. Nakita ko siya mula sa kabilang panig ng pasilyo. Nanghina ang aking mga binti at kinailangan kong umupo.
Nanalo ka, Elena. Nanalo ka. Niyakap ako ni Lisa. Umiyak ako sa pagkakataong ito ay luhan ng kagalakan. Nang gabing iyon, lumabas ang kaso sa balita. Asawa, inaresto matapos linlangin ang kanyang misis matapos makatanggap ng atay sa transplant. Si Samantha, ang kabit, ay tumakas mula sa bansa, kasama ang lahat ng pera na nakuha niya. Umabot ng 3 buwan ang paglilitis. Tumestigo ako, kalmado at matatag. Si Jenny din sa wakas, dumating ang araw ng hatol. Hinahatulan ang akusado na si Carlos Fuentes ng 3 taong pagkakakulong. Ang martilyo ng hukom ay umalinggaw sa silid. Paglabas ko ng korte, maliwanag ang sikat ng araw. Ngayon, ano ang susunod? Tanong ni Lisa. Ngayon, sabi ko, may ngiti, simulan natin muli ang aking tunay na buhay. At nagsimula akong maglakad ng magaan, nang hindi lumilingon, patungo sa isang maliwanag na hinaharap na sa wakas ay akin na lamang. Makalipas ang 1 buwan mula sa paglilitis, bumalik ako sa kondominium na nabawi ko. Nakita ko itong puno ng bakas ni Samantha, mga mamahaling kurtina, isang mamahaling sofa, mga paintings. Itinapon ko ang lahat. Ngayon, sa wakas, bahay ko na ito, naisip ko. Ngunit ayaw kong manirahan doon. Masyadong maraming masasamang alaala. Nagpasya akong ibenta ang condominium at ang commercial space. Sa perang iyon, gusto kong gumawa ng isang bagay na may kabuluhan. Magbubukas ako ng isang elderly care home, sabi ko kay Lisa. Isang care home? Sa perang iniwan ng tatay ko, gusto kong tulungan ang mga taong nangangailangan, mga taong, tulad ko, ay nakaramdam ng pag-iisa. Umiti sa akin si Lisa. Iyan ay isang kahanga-hangang ideya. Magaling ka dyan. Nagsimula ako sa aking proyekto. Bumili ako ng isang maliit na gusali, 2 palapag, may hardin sa isang tahimik na lugar sa labas ng Manila. Ganap ko itong inayos, inisip ang bawat detalye para sa kaginhawaan ng mga nakatatanda. Araw-araw kong sinubaybayan ang mga trabaho. Nang matapos ito, isinabit ko ang isang karatula sa pasukan. Ang bukang liwayway. Kumuha ako ng titulo bilang auxiliary geriatry. Nag-aral ako araw at gabi. Sa aking edad, hindi ito madali, ngunit nagtagumpay ako. Umiyak ako sa tuwa nang matanggap ko ang sertipiko. Sa unang pagkakataon, nakamit ko ang isang bagay sa pamamagitan ng aking sarili. Kaya ko rin, sabi ko sa salamin. Kumuha ako ng 2 auxiliary at isang nurse, naghahanap ng mga taong may tunay na bokasyon. Ngunit sa simula, walang tumatawag. Lumipas ang mga linggo at nanatiling walang laman ang care home. Isang araw, sa wakas, tumunog ang telepono. Ito ay ang anak ng isang nakatatanda na mayroong simula ng Alzheimer's. Nang bumisita sila sa sentro, tuwang-tuwa sila. Ang linis at komportable ng lahat, sabi ng anak. Maganda dito, sabi ng nakatatanda na nakangiti. Siya ang aming unang residente. Inalagaan ko siya ng buong pagmamahal. Unti-unti, ang word of mouth ay gumawa ng trabaho nito. Sa ang bukang liwayway, tinatrato nila sila na parang pamilya. Personal na inaalagaan sila ng direktor. Napuno ang care home. Ang tawanan ng mga nakatatanda ay bumalot sa bahay. Naupo ako kasama nila tuwing hapon at nakinig sa kanilang mga kwento ng buhay. Ikaw ay isang napakabuting babae, Elena, sabi ng isa sa mga matatanda. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Kayo rin po. Lumipas ang 1 taon. Nakakuha ng magandang reputasyon ang care home. Mayroon kaming waiting list. Ang galing mo, Elena. Ang galing ng ginagawa mo, sabi ni Lisa sa isa sa kanyang mga pagbisita. Masaya ako, Lisa, sa unang pagkakataon sa buhay ko. Lumipas ang mga taon, umabot ako sa edad na 50. Lumaki ang care home, mayroon na itong 20 residente at 5 empleyado. Ang kapayapaan at kasiyahan ay bumalot sa aking mga araw.
Isang taglagas, nang papalapit ang oras na matatapos ang sentensya ni Carlos, napagtanto ko na hindi na ako natatakot sa kanya. Naging isang malakas, independent, at masayang babae ako. Ang buhay ko ay akin na sa wakas. Isang araw ng tagsibol, ako ay nagnegatibo 51. Ang aking care home ay isang referensya sa lugar. Ang umaga ay lumipas ng kalmado tulad ng dati. 10:00, tumunog ang telepono sa opisina. Hello, tumawag ako para magpa-admit ng pasyente. Siya ay isang terminal patient na may cirrhosis. Kalalabas lang niya sa kulungan at wala siyang matutuluyan. Wala akong pakialam sa kanyang nakaraan. Lahat ng tao ay nararapat sa pangangalaga. Sige po. Dalhin ninyo siya ngayong hapon. 2:00, huminto ang isang ambulansya sa pinto. Nang ibaba nila ang pasyente sa isang wheelchair, kinapos ako ng hininga. Si Carlos. Hindi siya makilala, nanghihina, nakayuko, may balat na parang wax at puti ang buhok. Napatulala ako. Nakita rin niya ako at nanlaki ang kanyang mga mata. Elena, bulong niya, may basag na boses. Ipinaliwanag ng social worker ang sitwasyon. Paglabas niya sa kulungan, ang atay na inilipat ay nagsimulang mag-fail. Acute rejection. Siya ay isang terminal patient. Ang kanyang ina ay namatay 2 taon na ang nakalipas at naglaho na. Lubos siyang nag-iisa. Pakiusap, wala po siyang ibang matutuluyan. Tiningnan ko si Carlos na nakayuko ang ulo at nanginginig ang mga balikat. Huminga ako ng malalim at gumawa ng desisyon. Sige, tatanggapin namin siya. Inilagay nila siya sa isang maliit na silid. Nang hapong iyon, pumunta ako para makita siya. Elena, sabi niya, patawarin mo ako. Isang mapait na tawa ang muntik nang lumabas sa akin. Patawarin ka ngayon? Ano ang pinagsisisihan mo? Malamig ang aking boses. Lahat, sabi niya, kung paano kita tinrato. Ang pagtataksil ko. Ang pagnanakaw ko. Ako ay isang tanga. Nawala si Samantha nang makulong ako. Kinuha niya ang lahat. Iniwan ako ng nanay ko. Nag-iisa ako, Elena. At nag-iisa rin ako nang kunin mo ang lahat sa akin at pinalayas mo ako sa kalsada. Sa tingin mo, ayos na ang isang pagpapatawad? Alam ko, sabi niya, talunan. Ngunit, patuloy ko, bahagyang nilambot ang tono, ako ay nagtagumpay ng mag-isa. Ngayon, maayos ang buhay ko nang wala ka. Sa katunayan, mas masaya ako nang wala ka. Masaya ako. Talaga, masaya ako. Mukhang totoo ang boses niya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bakas ng tunay na pagsisisi sa kanyang mga mata. Bakit ka dumating dito? Tinanggihan ako sa lahat ng dako. Tanging ang bukang liwayway lang ang tumatanggap ng pasyente. Hindi ko alam na ikaw ang direktor. At kung alam ko man, sa tingin ko, pupunta pa rin ako para humingi ng tawad sa iyo. Tiningnan ko si Carlos ng matagal. Carlos Fuentes. Hindi kita patatawarin. Ang ginawa mo ay hindi mapapatawad, ngunit sa care home na ito, isa kang pasyente, at ang trabaho ko ay alagaan ang aking mga pasyente, kaya alagaan kita. Ito ang aking tungkulin. Tumayo ako upang umalis, ngunit huminto sa pinto. Isang bagay pa, Carlos. Ang kalahati ng atay ko na nabubuhay sa loob mo ay naghihiganti para sa akin. Kung ikaw ay napakasakit ngayon, ito ay dahil tinatanggihan ng aking atay ang iyong katawan. Mukhang ayaw nitong mamuhay sa loob ng isang taong tulad mo. At lumabas ako ng silid. Nakasandal sa dingding ng pasilyo, lumabas ang mga luha sa aking mga pisngi. Luha ng paglaya. Sa wakas, nasabi ko na ang lahat. Sa mga sumunod na buwan, inalagaan ko siya tulad ng sinumang residente. Halos hindi siya nagsasalita, lumalala ang kanyang kalagayan araw-araw. Isang hapon, tinawag niya ako. Elena, may itatanong ako. Ano? Masaya ka ba ngayon?
Masaya ako. Masaya ako. Talaga, umiti siya ng mahina. Sinira ko ang buhay ko, ngunit kahit papaano, hindi ko sinira ang sa iyo. Ito ang tanging konsolasyon ko. 3 buwan ang lumipas, isang hapon ng tag-araw, bumulong siya, Elena, sa tingin ko, aalis na ako. Pinagsisisihan ko ang lahat, lalo na ang ginawa ko sa iyo. Huli na para magsisi. Alam ko, umiyak siya. Ngunit kahit papaano, nakita. Kita sa huling pagkakataon para masabi ko ito sa iyo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig iyon. Magpahinga ka ng payapa. Ito ang tanging kilos ng habag na maibibigay ko sa kanya. Namatay si Carlos ng gabing iyon sa katahimikan. Ang kanyang huling salita, halos hindi marinig, ay salamat. Ang libing ay nakakalungkot. Tanging ang mga social worker, ang staff ng care home, at ako ang dumalo. Ano po ang relasyon ninyo sa namatay? Tanong ng empleyado ng punerarya. Siya ang ex-asawa ko. Nagpatuloy ang buhay sa care home. 1 linggo ang lumipas, isang bagong residente ang pumasok. Napuno muli ang bahay ng tawanan at sigla. Isang hapon, nakaupo sa isang bangko sa parke, tumingin ako sa langit. Tatay, magaling ang ginagawa ko. Sa iniwan mo sa akin, marami akong natutulungan. Mahirap, ngunit ngayon, maayos na ako. Masaya ako. At totoo iyon. Sa edad na 55, na may buhok na lalong pumuputi, ngunit may payapang mukha, natagpuan ko ang aking lugar. Naroon pa rin ang mga sugat, ngunit sa ibabaw ng mga ito, nagtayo ako ng isang bagong buhay. Isang buhay ng pag-asa, pagmamahal at kaligayahan. Isang buhay kung saan sa huli, ang mabuting tao ang nanalo. Ang kwento ni Elena ay nagtatapos dito. Ano sa tingin ninyo ang naging desisyon niya? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, mayroon pa ba kayong ibang gagawin? Ibahagi po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Lagi kong binabasa ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpaisip o nagpadama sa inyo ng isang bagay, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa inyong pinagkakatiwalaan na tatamaan din sa istorya. At mag-subscribe sa channel at tahimik na ganti upang hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at malay ninyo, sa susunod kayo na mismo ang magiging bida.